Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Bagamat unusual o bihira na nagkakaroon tayo ng bagyo tuwing buwan ng Pebrero dahil nga sa lamig ng panahon, so may mga pagkakataon na nangyayari pa rin po yan. Kagaya nga ngayon, nandito na po yung ating ikalawang bagyo ngayong 2026 at ang ating unang bagyo ngayong buwan ng Pebrero, ang bagyong Basyang. Talakayin ngayon natin yan. Ang bagyong Basyang po ay nasa Tropical Depression category. Ito yung binabantayan nating low pressure area sa labas ng PAR nitong mga nakarang araw pa. At kanina, alas 2 ng hapon, itinaas ng Pag-asa sa Tropical Depression category yan at ganap na naging bagyo. At kanina around 5:30 ng hapon, paggabi po, yan po ay pumasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at nabigyan nga ng local name na Basyang. Ito pong bagyong Basyang ay medyo mabagal po ang pagkilos pero inaasahan natin na lalapit po yan dito po sa ating bansa. Sa ngayon, hindi natin ito inaasahang maging isang napakalakas na bagyo pero posible ang umabot sa hanggang tropical storm category. Pero meron tayong makikitang interaksyon yan sa panibagong bugso ng ating amihan dahil sa lamig ng panahon natin or dahil sa mas malamig na panahon or dahil nga sa panibagong bugso ng ating amihan. Meron tayong possible na paghina niyan bago matapos ang weekend or maaaring sa darating na Lunes. Sa ngayon, ito po ay malayo pa at wala pa pong direktang epekto sa atin pero yung kanyang trap ay nagpapaulan na po or nagdadala ng mga posibleng kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong Basyang ay nasa Tropical Depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ngayon, silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong Basyang. So, narito ang pinakahuling forecast track ng Pag-asa para dito nga sa bagyong Basyang. Inaasahan natin na yan po ay susubsob dahil nga sa epekto ng ating amihan o northeast monsoon. Ito ay nakikita natin ang pagsubsob na track patungo dito sa northern portion ng Mindanao o itaas na bahagi nito. Diyan natin ito inaasahang tumama or maglandfall or dumikit sa darating na Thursday hanggang Friday. Yan po ay posibleng tumagos dito po sa areas ng northern portion ng Mindanao patungo dito sa central at western Visayas papunta po dyan sa area ng Sulusi. Ngayon, ito pong mga area, well, yan pong mga pagtaya na yan, yung medyo malayo pa, so medyo malaki pa po yung ating chance ng pagbabago dyan. So yung ating area of uncertainty, yung bilog na malaki na yan, ay medyo malawak pa. So possible pa pong magbago yung kanyang direction or lakas in the next few days, pero ito yung ating general area of napupuntahan ng bagyong si Basyang. So ito yung ating general direction na kanya pupuntahan. So most likely at mataas na po ang tsansa na yan po ay maglandfall dahil nga sa epekto ng ating high pressure area sa itaas na bahagi nito at yung ating amihan o northeast monsoon. So most probably ang landfall po niyan ay talagang pababa dahil nga sumusubsub talaga yung ating bagyo kapag ganitong buwan ng Pebrero. Although unusual, may mga tsansa nga na nagkakaroon pa rin tayo ng bagyo tuwing buwan ng Pebrero. Kagaya nga nitong bagyong Basyang. Sa ngayon, ito ay possible na umabot sa hanggang tropical storm category bago po yan maglandfall. At if ever maglandfall po yan, nakikitaan natin yan ng bahagyang paghina. Although, dahil sa isla po, tatama yan, hindi ganun kalawak yung epekto ng kalupaan dito po sa bagyong ito. Pero sa darating na Sunday, dahil do sa ating panibagong bugso o surge ng ating amihan, ito po ay papasukin ng malamig na hangin at tuyong hangin. So meron tayong possible na paghina nito sa darating na linggo or sa darating na Lunes if makatawid na po yan dito po sa area ng Palawan if masurvive niya yung ating bugso ng amihan. Sa ngayon nga, ito ay maaaring magdulot ng malawakang pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly dito sa areas ng Mindanao at Visayas as early as tomorrow hanggang sa darating na weekend na po yan habang tumatawid. Ito pong bagyong Basyang. Ngayon, silipin naman natin yan. So, narito yung pagtaya ng Pag-asa para sa mga posibleng pag-ulan itong ating bagyong Basyang. Ito po ay as early as bukas hanggang Thursday ng hapon. So, hindi na natin iisa-isahin. Mostly, portions ng Davao Region. Kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Northern Mindanao, maging dito sa area ng Caraga at eastern portion ng Visayas. Yan po yung ating initial na concentration ng malalakas na pagulan na habang dumidikit po itong bagyong Basyang sa ating landmass o kalupaan at yung mga areas po na walang kulay dahil po sa trap nitong bagyong si Basyang, possible naman dyan yung kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms. Kasama po dyan ang area ng Cebu, Bohol
at ito pong areas ng Western Visayas. So madadagdagan po yung ating mga pagulan habang dumidikit pa itong si Basyang. So narito naman po yan. So ito na yung ating mga pagulan sa darating na Thursday hanggang Friday. Given na po na magla-landfall o tatama o didikit dito sa areas ng Caraga Region itong si Basyang. So nag-extend na yung ating mga pagulan dito sa Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, yung ating concentration ng mga moderate to heavy rains. Nag-extend na rin po yan dito sa Negros Island Region. Kasama na po dyan. Mas mataas na po yung ating chance ng pagulan dito po sa area ng Cebu at Bohol. Again, yung mga areas po na walang kulay, ang natitirang bahagi ng Mindanao, malaking bahagi ng Visayas at some parts ng Bicol Region, possible naman po yung ating kalat-kalat na pagulan sa darating na po yan na Friday, sa darating na Thursday hanggang Friday. So magpapatuloy pa yung mga pagulan nitong bagyong si Basyang habang papatawid po yan dito sa areas ng Western Visayas sa darating na Sabado hanggang Linggo. So malilipat naman yung ating concentration dito po sa kaliwang bahagi nito. So again, as early as Thursday, meron na po tayong pagulan, particularly dito sa eastern portion ng Mindanao at Visayas. At habang tumatawid po itong bagyong si Basyang dito naman sa Visayas, mas madadagdagan naman po yung ating pagulan. At sa darating na weekend naman, magkakaroon na po tayo ng epekto ng tinatawag nating shear line at ng ating amihan dito naman sa mga areas na malayo sa mismong bagyo. So magkakaroon tayo ng somewhat indirect effect ng pagtawid nitong bagyong Basyang dito po sa gitnang bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan ng Metro Manila, mas magiging maulap po tayo sa darating na weekend dahil to sa ating inflow ng hangin na patungo dito sa bagyong Basyang. So ito po ay by Saturday hanggang Sunday, which is approximately nandito na po sa areas ng Sulusi at patungo ng Palawan itong si bagyong Basyang. So nandiyan po yung ating concentration ng mga pagulan na directly associated sa Basyang at yung ating inflow ng hangin naman. Yung ating mga pagulan naman dahil doon sa inflow ng hangin natin o yung papasok ng hangin natin patungo sa bagyong Basyang ay magdadala naman po ng mataas na tsansa ng pagulan dito po sa mga areas ng Bicol Region, Calabarzon, including Metro Manila at itong eastern section ng Central at ilang bahagi ng Northern Luzon. Again, meron tayong inaasang malawakang bugsok ng amihan sa darating na Linggo hanggang Lunes na kung saan yan po yung nakikita natin posibleng magpahina o posibleng magpalusaw dito sa bagyong Basyang. So, antabayanan din po natin yan. Pero for now, mag-ready po tayo at paghandaan po natin ang posibleng pagtawid at pagdikit ng bagyong Basyang sa ating landmass at kalupaan at lalong-lalo na po sa mga pagulan. Mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto. Mga pagulan, maaaring dulot ng Basyang, particularly doon po sa mga areas na low-lying or malapit sa bundok. At particularly, mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods and landslides. So, yan muna pagtalakay natin dito sa bagyong Basyang. Balikan natin yan bukas muli. Ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.